The title of the word is Ang Kagalingan ng Babaeng Dinudugo. Pag sinabi natin kagalingan, pumapasok sa atin yung tinatawag na karamdaman. At kapag sinabi natin karamdaman, merong tinatawag na cause kung bakit ang tao nagkakaroon ng karamdaman. Pero sa pagpapatuloy, tayo sandaling manalangin. Hallelujah! Purihin ka aming Diyos sa salita at mensahe na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Nawa makita namin ang aming sarili na sa katauhan ng babaeng dinudugo at makita din namin, Panginoon, ang pananampalataya na siyang ipinagkaloob mo sa taong ito. Tunay na sa aming kalagitnaan, ikaw ay manguna at manahan sa aming puso't isipan. Salamat po at minamahal ka namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating introduction, marami sa atin ang nakaranas na ng karamdaman. At sa panahon natin ngayon, marami ng paraan upang malunasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Ano ang katangian ng babaeng 12 taon na dinudugo? Sabi diyan, of course, she was well-financed. Kapag sinabi natin na okay ang kanyang finance, hindi siya namumroblema sa tinatawag na pera. Kaya dumaan, o bago yun, kuya, basahin natin yung sa Tagalog, yung verse 25 hanggang 34, para masundan natin yung kanyang story. Sabi diyan, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yun at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. So sa verse na ito, sa verse 26, kuya, balik natin. Dito makikita natin na ang babaeng ito ay mayroong tinatawag na ari-arian. Meron siyang tinatawag na kakayanan para ipagamot ang kanyang sarili. Sabi doon, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Ano ang reason? Paano hindi pa siya dumarating? Sabi diyan, marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Makikita natin yung kabuhayan ng babaeng ito ay talaga namang outstanding. But one thing ang nangyari sa babaeng ito, naubos na ang kanyang ari-arian. Ibig sabihin na naubos ang kanyang ari-arian, meron siyang kakayahan, meron siyang kayamanan para ipagamot ang kanyang sarili. To the point na iba't ibang doktor na ang kanyang pinuntahan, pero hindi pa rin siya gumaling. Ang ibig sabihin dito, meron siyang pagkakataon na gamitin ang kanyang ari-arian para kumonsulta sa iba't ibang doktor, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Habang binubulay-bulay natin yung salitang ito, nakita ko yung sarili ko. Siguro tayo din makikita natin yung ating mga sarili. Naranasan na natin magkaroon ng karamdaman. Kahit sabihin mo, simpleng lagnat, simpleng trangkaso, ang laging panalangin natin is, Lord, pagalingin mo ako. Minsan, nagre-request tayo sa Diyos na pagalingin tayo, hindi para sa ating sarili, pero sa mga taong nasa paligid natin. 2 days ago, meron isang kasamahan na habang nagle-lecture siya, nakita doon sa CCTV, na bigla na lang siyang tumumba. Si Bishop Paul. Habang nagle-lecture siya, kita sa CCTV, bigla na lang siyang napayuko at bumagsak. That time, siya ay namatay. Pagdating doon sa ospital, declare na siyang dead on arrival. No? Maybe inatake siya, or biglaan ang kanyang pagkakaroon. Pwede natin sabihin sa sobrang init. One
for sure, lahat tayo ay daranas ng kamatayan. Lahat ng tao ay daranas ng physical na kamatayan. Hindi pwedeng walang tao na hindi mamamatay. Bata, matanda, may kakayanan, may pinag-aralan sa buhay, lahat tayo daranas ng tinatawag na kamatayan. And that is the greatest fear of all humankind. Pero sa kaso ng babaeng dinudugo na ito, ano ang kanyang pinagdaanan? Meron siyang kakayanan na ipagamot ang kanyang sarili, ngunit walang nakapagsabi ni isang doktor kung ano ang kanyang problema. Hanggang sa naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. When I experience na maggamutan ng tinatawag na 6 months, ang hirap para sa akin. Kasi napakalaki ng mga capsule na kailangan mong inumin. Siguro itong buhay ng daliri mo na ito, 4 na peraso ang kailangan mong inumin every morning. Hindi ka pwedeng mag-miss. Kasi kapag na-miss ka, kahit isang araw lang, babalik ka uli sa umpisa ng gamutan. Just for 6 months. But what about this girl for almost 12 years experiencing a non-stop bleeding? Ano kaya ang itsura niya? Ano kaya yung itsura ng babae ito na 12 years na dinudugo? Halos siguro magmakaawa na siya, walang tigil sa pagdurugo. Ano kaya ang buhay na meron siya? Kaya ano ba yung sabi doon sa pagpapatuloy, kuya? Sa ating introduction? She was well-financed, but one day she became sick. Ano pa? Pero, kailan ba nagsimula ang totoong healing sa babae ito? Akala natin, ang karamdaman is yung nai-experience natin physically. Akala natin yung karamdaman, ito yung mga bagay na nagiging bumabaliktad sa chemistry ng ating katawan. Pero ang totoong karamdaman ay nagsisimula sa ating iniisip at nilalaman ng ating puso. Being hopeless is a sick. Sa tuwing tayo ay nawawalan ng pag-asa, masasabi natin na tayo ay nagkakaroon din ng karamdaman. Saan nagsisimula ang karamdaman at paghina ng ating mga immune system? Nagsisimula sa ating mga isipan. And the greatest sickness na meron ang lahat ng tao, yung tinatawag natin stress. Because of anxiety. Kaya napaka-importante kung saan natin tinutuon ang ating paningin sa tuwing tayo ay merong tinatawag na karamdaman. Kung tayo kaya yung 12 years na dinutugo, ano kung kaya meron tayo? Parang wala na eh. Bakit? Wala na akong pera. Ang dami ko ng doktor na pinuntahan pero walang makapagsabi ng aking karamdaman. I am just waiting for my death. Hinihintay ko na lang siguro na ako ay mamamatay. Ngunit, isang araw, dumating sa babaeng ito ang tinatawag na kagalingan. Sabi dito sa susunod, sa ating main, absolute faith. Ano ba yung absolute faith? Lagi natin sinasabi, ano ang absolute faith? Again ha, walang pananampalatayang nanggagaling sa atin. Tandaan natin yun. Walang pananampalatayang nanggagaling sa atin. Ni katiting, walang pananampalatayang nanggagaling sa tao. Why? Pag sinabi natin faith, this is the property of God. Ibig sabihin, ito ay pag-aari ng Diyos. Kung ang pananampalataya ay pag-aari ng Diyos, at sinabi sa Romans 3:23 na walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, ibig sabihin, wala tayong parte sa pananampalataya na galing sa Diyos. Kahit mag-aral ako ng mabuti, ako ang top model sa aking school, no? Nakamit ko yung pinaka-highest growth, no, ng profit sa aking business, hindi ito nagbibigay sa atin ng pananampalataya.
o tiisin ang ating sarili, walang pananampalatayang mag-a-arise galing sa tao. Sabi diyan, sa Mark chapter 5:27, when did she heard about Jesus? Pero bago yun, i-clear muna natin ang sinasabi dito sa Romans 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Let's give emphasis. Ang pananampalataya, when you start listening the word about Christ, yun lang ang sinusuportahan ng Biblia. Masasabi mo ikaw ay may pananampalataya sa tuwing napapakinggan mo ang turo patungkol kay Kristo at uma-agree ka doon sa turo, doon nagsisimula ang pananampalataya. But without believing in Christ, there is no faith. Naniniwala ako, papasa ako, that is my faith. Walang connection yun kay Kristo. Dahil ang pananampalataya na bunga ng pakikinig kay Kristo is kung papaano tayo nag-a-agree sa ginawa, tinapos, at ginagawa pa rin ni Jesus. Kaya sabi diyan sa verse 27 ng 5 ng Marcos, na balitaan niya ang tungkol kay Jesus. Sino ang nakabalita patungkol kay Jesus? Yung babaeng dinudugo. Hindi ito basta lang nakita niya. Pero, alam niyo ba, kung kanino nabalitaan ng babaeng dinudugo ang patungkol kay Jesus? Sige nga, magbigay tayo ng konting trivia. Kuya Toper, sa tingin mo, kanino narinig ng babaeng dinudugo yung patungkol kay Jesus na nagpapagaling sa Jesus? Ha? Sa mga tao. Sa mga tao. Kuya Zero, may idea ka ba? O assignment ninyong tatlo yan ha? Kuya Zero, Kuya Toper at Kuya Jabril. Kaninong nalaman ng babaeng dinudugo ang pagpapagaling ni Jesus? Kanino niya ito nabalitaan? Okay? O, balik tayo. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa likuran ni Jesus at hindi po ang kanyang damit o ang damit nito. Dito nagsimula ang pananampalataya ng babaeng dinudugo. Nagsimula ang pananampalataya ng babaeng dinudugo nung narinig niya ang patungkol sa ginawa ni Jesus. Ano yun? Na ang Jesus na ito ay nagpagaling. Kaya nagkaroon yung babaeng ito ng pananampalataya na, kung ang taong ito ay nagpapagaling, siguro ako din ay kanyang mapapagaling. That is the start of absolute faith ng babaeng dinudugo. Hindi ito basta lang sa gusto niyang gumaling. Hindi ito sa basta lang na nais niyang gumaling kaya pupunta siya kay Jesus. Hindi. Narinig niya ang mabuting balita na ang Jesus na ito ay nagpapagaling. Kaya nagkaroon siya ng faith. Kung ito ay nagpapagaling, siguro hindi imposible na mapapagaling din ito, na mapapagaling din ako ng Jesus na ito. It's the start of the absolute faith. Kapag pinaniwalaan natin na si Jesus ang Kristo, Krumisto at patuloy na nagiging Kristo ng ating buhay, ibig sabihin, you have the absolute faith. Tandaan natin yan ha. At ang pananampalatayang ito ay nanggagaling lang patungkol kay Jesus. Hindi sa rules and regulation ng church, hindi sa pamamaraan paano tayo sasamba, hindi sa uri ng pananamit, hindi sa uri ng ating itsura na kabase ang ating pananampalataya.
pinagbabasihan ng ating pananampalataya ay paniwalaan ang mga bagay na ginawa ni Jesus, tinapos ni Jesus, at ang patuloy na kanyang ipinapagawa sa atin. Yun ang pananampalataya. Kaya sabi diyan sa ating point number 2, ano pa? Nung ang babae na to ay nagkaroon ng tinatawag na absolute faith, immediately, nagkaroon siya ng tinatawag na absolute action. Ano yung absolute action ng babaeng ito? Ano kaya yung absolute action ng babaeng ito? Pagkatapos niyang marinig yung mabuting balita na ang Jesus na ito ay nagpapagaling, sabi diyan sa pagpapatuloy ng Mark 5:27, she ran toward Jesus. Basahin natin sa 5:27. Nung nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, sabi doon, nakipagsiksikan siya. Kaya ba natin gawin yun? Ang makipagsiksikan, hahabulin natin sa Jesus. Kaya sa mga nagtatanong, kung talagang believer ka ni Christ, what is the absolute action? Na? Hindi po ito mababase sa uri ng ating pamumuhay. Na kapag ikaw ay naniwala ka na kay Jesus, yung faith, yung action na yon, dapat hindi ka na tumataya sa loto. Hindi ka na nakikipagbingguhan. Hindi yun. Ang absolute action is ang pagsunod kay Jesus. Yun lang ang tanging qualified na action na meron tayo. Hindi kung paano ka mag-aaral ng mabuti, hindi kung paano ka magtatrabaho ng mabuti. The greatest action that God is looking for us is makipagsiksikan din tayo at makalapit kay Jesus. Every day, yun ang paanyaya ni Jesus. Makipagsiksikan tayo kay Jesus. Ano ibig sabihin nun? Kausapin si Jesus. Makinig patungkol kay Jesus. It is the meditation toward Jesus Christ. Kaya sabi sa Matthew 11:28, ano ang sabi diyan? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. This is the absolute action to always come to Jesus, especially when you're tired and restless. Yun ang trabaho natin araw-araw. You feel tired? You feel restless? Come to Jesus. Yun ang action na hinahanap ng Diyos araw-araw. Yun ang action na gusto ni Jesus. Hindi kung paano tayo mamumuhay, paano ka uri na magsasalita, paano ka makikipagbiroan. Hindi. Ngunit kung paano tayo lumalapit kay Jesus, yun ang bunga ng ating pananampalataya. Kilalanin si Jesus ng mabuti pa. Saliksikin pa ang nais ni Jesus. Yun ang action na hinahanap ng Diyos. That's why the greatest challenge every day is to always come to Jesus. Hindi naman lumalayo si Jesus. Hindi naman talaga siya lumalayo. In fact, nandyan siya sa ating puso. Pero kapag mas inuuna natin yung holy, yung bagabag sa ating puso at isipan, it's not the action that Jesus wanted for us. Kasi ang sabi niya, lumapit ka sa akin. Kaya walang reason para lumayo tayo kay Jesus. When you have problem, meron tayong hardships and difficulties, that is the right time for us to come to Jesus. In what way? Through meditation and prayer. Doon tayo lumalapit kay Jesus. Hindi lang sa pagtawag ng Jesus, Jesus. Ngunit habang pinatawag natin ang pangalan ni Jesus, dapat alam natin yung kaya niyang gawin. Sino po dito yung mahilig uminom ng gamot? Kapag may nararamdaman, kailangan ko ng gamot. Bakit tayo umiinom ng gamot? Kasi alam natin yung power niya. Di ba? Kaya ako umiinom ng gamot kasi alam ko, pag ininom ko yun, gagaling ako. Yun ang pananampalataya. Kasi kapag uminom ka ng isang gamot,
hindi mo alam ang effect, pwede itong makasama sa iyo. Ganon din sa pananampalataya. Kahit anong physical action ang gawin natin, kung hindi ito nabibilang doon sa pananampalatayang itinuro ni Jesus, walang kabuluhan ang pagsambang nagaganap. Kahit mapuno pa natin ang church na ito, kung mali ang content ng turo at hindi nasasalig kay Jesus, walang kwenta ang lahat ng mga ito. Kaya lagi nating binibigyang diin ang pananambahan na nais ng Diyos, hindi nais ng tao. Kasi sa iba't ibang church, no? Yung iba, kailangan kapag ano, dapat nakatayo tayong lahat. Kailangan sa tugtugan, dapat ganito talaga ba? Yun ba talaga dapat ang core ng worship? Dapat ba laging formal? Yun ba talaga dapat? Kaya lagi natin binibigyan din, kuya, yung Matthew 15. Ano ang sabi dyan? Matthew 15, 8 and 9. Basahin natin. Aklat ng mga Mateo, 15, talatang 8 at 9. This is the reason bakit maingat tayo sa tinatawag na pananambahan. Sabi dyan, sa Matthew chapter 15 verse 8 and 9, ang paggalang sa akin ng bayang ito'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Bakit walang kabuluhan ang kanilang pagsamba? Dahil ang teaching nila ay hindi galing sa Diyos, pero galing sa kanilang mga utos. Kahit saan tayong church pumunta, kahit gaano kaganda ang ating church, gaano karami ang ating member, kung ang turo ay hindi nanggagaling sa Diyos, ngunit turo lang ng rules and regulation ng religion, walang kabuluhan ang pagsamba. Ano ang tingin ng Diyos sa mga walang kabuluhang pagsamba? Fake. Fake worship. Yun ba ang gusto natin? That's why, importante na nakatuon tayo sa turo na nais ng Diyos. Hindi lang ito just background ng isang theologian. Ang pagtuturo ng mabuting balita ay nakasentro sa mabuting balita. Hindi sa experience ng theologians. Hindi sa mga bagay na nagawa at natapos ng theologians. Hindi sa mga aral o secular knowledge comes from the Word. Ngunit galing sa Diyos. Sino ang galing sa Diyos na kanyang ipinadala? Si Kristo. Kaya ang pananampalatayang galing sa Diyos ay ang paniniwala sa kanyang ipinadala. Kaya maraming churches ang fail when it comes of worshiping. Kasi hindi alam ang totoong core ng pagsamba. Ang akala lang ng marami, pupunta ka lang sa church, hallelujah, hallelujah, amen, yun na yun, hindi. Kahit ang Biblia ay may ibinibigay na core. Bakit ibinigay ng Diyos ang Bible? Bakit ipinadala at ipinasulat ng Diyos ang Biblia? Kasi merong reason, merong point na dapat lang itinuturo. Kuya, buksan natin sa John 20:31. Ano ang sabi dyan sa John 20:31? John 20:31, mabuting balita. Sabi dito, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo. That's the first. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia at hindi ka nalilin kay Jesus na siyang Kristo, mali ang pagbabasa mo ng Biblia. Kahit from Genesis to Revelation, ipagmamalaki mong nabasa mo ang Biblia, kung hindi na uuwi na si Jesus ang Kristo, mali ang pagkabasa mo ng salita ng Diyos. Pangalawa, siya ang anak ng Diyos. Pangatlo, pagsampalatayang ito, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Yun lang ang purpose ng Bible.
Hindi purpose ng Biblia na pag binuksan mo ang Bible, makikita mo yung ugali ng ka-church member mo at sasabihin mo kanya sa verse, o yan ikaw. Sabi sa verse na ganito, ganito ikaw. Hindi ganoon. Ang Biblia ay hindi patama sa church members. Tandaan natin yan ha. Kapag ginamit mo ang Biblia para patamaan ang church member, fail na ang faith na meron ka. Kasi ang faith na sinasaligan yan, hindi para sa katabi mo, kundi para sa iyo. Dapat, every time na tayo ay nananalangin at tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, maitatak sa ating puso't isipan na si Jesus ang Kristo. Pangalawa, siya ang anak ng Diyos. Pangatlo, sa paniniwala kay Jesus, tatanggap ako ng buhay na walang hanggan. That is absolute faith. Wala nang iba. No? Kasi maraming churches ngayon, ginagamit ang Biblia para patamaan yung church members. Mali yun. Kahit ang Diyos hindi susuportahan yun. Kaya may nagpapahayag para lalo tayong magtuon kay Jesus, hindi sa katabi mo. Ang Biblia ay tumutulong para tayo ay tumuon sa tatlong persona ng Diyos. Tinutulungan tayo para tumuon, maniwala kay Jesus, maniwala sa Diyos at maniwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun ang bunga ng ating pananampalataya. Wala nang iba. Kaya kung meron kang problem sa iyong kapatiran, pray for them. Huwag mo siyang bigyan ng Bible verse. Panalangin mo siya. No? Hayaan mo siyang tumuon din kay Jesus kasi yun ang kailangan natin. Na lahat tayo ay magtuon kay Kristo at sa mga bagay na tinapos niya. Para sa ating point number 3, sabi diyan, absolute confession. Nung ang babaeng tinutugo ay nagkaroon ng tinatawag na absolute faith na maniwala kay Jesus, nagkaroon siya ng absolute action. Ano yung absolute action ng babaeng ito? Lumapit kay Jesus. Nakipagsiksikan siya para lang makamit si Jesus. And what is the absolute confession of this bleeding woman? Mark 5:28, kuya, basahin natin. Sabi diyan, sapagkat inisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Hindi ba confession yun? It's all about Jesus. Mahipo ko lang ang damit ni Jesus, gagaling ako. That moment, that bleeding woman believed that Jesus is healer. Mahipo ko lang. Yun lang. And because of that confession, na nagpakumpleto sa kanyang pananampalataya at kanyang action. What is the same confession of that? Matthew 16:16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. The same confession. It is confessing that Jesus is everything. It's all about Jesus. You will have complete and great confession. Wala nang ibang confession, but the confession taught by Jesus Christ. What about us? Are we still confessing Jesus, who is our Christ, kahit na may pinagdadaanan ng pagsubok? It should be. It must be. It's absolute confession. Kahit na mangyari pa na 12 years kang duguin, let's confess that Jesus is the Christ. Because the finisher of our faith, hindi lang sa physical na kagalingan, ngunit sa kapahingahan ibinibigay ni Kristo. That's why for our conclusion, sabi sa ating conclusion,
Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mark 5:34, let's read. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Look, nung sinabi diyan ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Take note ha, ang pananampalatayang ito ay hindi galing sa iyo. Ngunit yung pananampalatayang galing sa akin ay naging sa iyo na simula nung ikaw ay naniwala at ikinonfess na ako ang Kristo. Ang totoong kagalingan ay nag-a-arise nung ating ipinahayag na si Jesus ang ating Kristo. Wala nang iba. Kaya, what is the karamdaman meron tayo ngayon? If we are treating ourselves that we have sick or we have your illnesses, pinagaling na tayo ng ating pananampalataya. Pastor, ba't ako naniniwala akong si Jesus ang Kristo pero may nararamdaman pa rin ako? Ang totoong resulta ng ating pananampalataya ay hindi na nababase sa physical life na meron tayo. Either mahirapan tayo, magkaroon tayo ng karamdaman, ang konklusyon, may buhay na walang hanggan ka na. Yun ang ibig sabihin ng absolute faith na meron tayo. Pastor, paano nga gagawin ko? Bakit nalugi ako sa business? May buhay na walang hanggan ka na. Pwede kang magsimula ulit, pwede kang makipagsapalaran, but the truth, hindi ang resulta sa iyong business ang makapipigil sa buhay na walang hanggang ibinigay ng Diyos. Hindi sa failure natin sa pag-aaral, hindi sa failure natin sa ating pakikipagkapwa, but the success given by Jesus Christ. It's all to Jesus. Lahat ay kay Jesus. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, today, I will admit that the absolute faith, action, and confession is belong to you. Walang sa akin. At kung ano man ang meron ako ngayon, puro thanksgiving. Kasi may buhay na walang hanggan tayo na hindi mananakaw ni naman. Tayo kayo na namin. Aming Diyos, maraming salamat po sa katuparan ng iyong mabuting balita at kung paano namin nakita ang aming sarili. Bagamat meron kami na ipagmamalaki, mga ari-arian, kakayanan kung paano kami mamumuhay. Pero sinabi mo sa iyong salita na ang totoong kagalingan ay magsisimula sa totoong pananampalataya, totoong paggawa, at totoong confession. Kung paano namin ibibigkas na si Jesus ang Kristo, ito ang nagpapatibay sa aming paniniwala sa iyo. I-bless mo po ang buhay ng bawat isa. I-bless mo po ang aming puso at isipan. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papuring parangal, papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi na Amen.